Palatandaan na may paparating kang malaking halaga ng pera. Ito po ay mula sa comment ng isa nating manonood na ayon sa kanya, during New Year, may umakyat na palaka sa kanyang kama at ito ay nilagay niya sa kusina, sa sulok. At pagbalik niya sa kwarto ay mayroon siyang nakitang gagamba. Ano ang ibig sabihin nito? Pag-uusapan po natin ngayon yung mga senyales na maaaring magdulot sa inyo ng swerte sa pera o ng yaman sa inyo. Ngunit, hindi lamang po tayo tututok sa mga senyales na swerte. Kagaya ng comment ni ma'am na may nakita siyang gagamba. So, para po malaman ninyo kung paano ninyo babasahin yung mga insekto na nakikita ninyo sa paligid ninyo kahit hindi po sa tahanan ninyo. Minsan po kasi kapag may mga tao talaga na meron silang mabubuting pag-uugali. So bago pa sila makaranas ng mga inauspicious energies o pagkakataon, mga malas na sandali, may nagbibigay ng pahiwatig sa kanila at sa pamamagitan po ito ng mga insekto, minsan bigla ang nakakakita ng halaman, kaya lang meron kang makikita sa mga insekto na ito na malalaman mo kung yung swerte na ipinapabatid sa iyo ay talagang makukuha mo or binibigyan kanila ng babala na patungkol doon sa pera. Or kapag nakakita ka ng mga bagay na maaari namang magpatungkol sa maaaring magkaroon ng trial ang pamilya ninyo. Tatalakayin natin yan para alam ninyo, kapag nakakita kayo nito, alam ninyo ang gagawin. Kasi po, marami sa atin, may senyales na ipinapakita sa kanila, pero hindi nila alam kung paano ito babasahin. At pakatandaan lamang po natin, iba't iba po ang pagtanaw ng mga taong maalam. So, ang pagre-reading po kasi ng mga ganito, tinitingnan natin, kaya po nagkakaroon ng kaibahan ng bawat reading kasi iba po ang reading kapag ikaw or ako mismo ang nakakita niyan sa tahanan mo. Kasi ibabase ko sa kulay, oras, direksyon, ngunit ibabase ko lamang ito sa comment ni ma'am. Kung ito ba ay swerteng babala or malas na babala. Para po makapag-ingat kayo bago kayo gumawa ng malaking hakbang. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At huwag pong kakalimutan, ang ating mga swerte sa buhay ay bumabase po sa enerhiyang nakapaligid sa atin. Ang palaka o frog ay pinaniniwalaan na nangangahulugan ng swerte o good fortune. Kapag nakita ito, maaaring magkaroon ng swerteng pagkakataon or maaaring may maghatid ng swerte sa taong nakakita. Ngunit po, dapat ninyong tingnan maigi kung swerte ba ang hatid nito or binibigyan ka nito ng babala laban sa mga kamalasan na maaaring danasin mo or maaaring makuha mo. Kapag ganito mo nakita ang palaka, ito ay swerte. Kung pumasok ito sa loob ng tahanan mo at ito ay masigla, walang anumang injuries or hindi ito nanghihina, signs po yan ng good fortune. So, ibig sabihin, kusang pumasok sa tahanan mo, mayroong mga tao na maaaring tumulong sa iyo para maabot mo yung good fortune na para sa iyo. O pwede mong ilabas yan, huwag mo lamang sasaktan at huwag mong itataboy, ilalapag lang. Kusa naman pong aalis yan. Sunod, binibigyan ka ng babala kapag nakita mo ang palaka ng ganito, nanghihina, may injuries, or nakita mo ito nang wala ng buhay. Yan po ay nagbibigay ng babala sa iyo na dapat pag-ingatan mo ang anumang transaction mo na may kinalaman sa pera. Dahil maaaring ang magkaroon ng mga inauspicious energies at maaaring magdulot ito
ng kabawasan sa pera mo o sa wealth mo. Sunod, kapag nakakita ka rin ng bats, ang bats po ay tinuturing na swerte. Ayon po sa paniniwala sa Feng Shui, nagbibigay ito ng iba't ibang uri ng prosperity at abundance kapag nakita mo ito. Kaya't sa mga negosyo na matumal, naglalagay sila ng image ng bats. 100 bats po ang inilalagay nila na image sapagkat nagdudulot ito ng iba't ibang uri ng swerte sa negosyo. Kaya lang, kapag nakita mo na injured, nanghihina ang bats or gutom, inauspicious energies ang pinapahiwatig nito sa iyo. Kaya't mag-ingat ka rin. At kung nakita mo ito na dumaan lang, lumipad, palayo, mayroong mga swerteng pagkakataon na maaaring makuha mo, ngunit mabilis lamang, pero makukuha mo pa rin. Birds. Ang ibon po ay tinuturing na swerte, lalo na po sa mga taong mahihiling magsugal. Dahil ayon sa paniniwala nila, na kapag ang bird ay nag-poop sa ulo nila or sa parte ng katawan nila, ito ay swerte. Sila ay tumataya kaagad sa anumang kung anuman ang kanilang nilalaro. Ngunit po, kapag nakita mo ang birds na nanghihina, may injuries, kung ano man ang plano mo para sa araw na yan, huwag mo munang ituloy, ipagpabukas mo na lang. Kasi po, binibigyan ka ng babala ng ibon sa mga inauspicious energies na maaaring makuha mo para sa araw na yan. So po, pwede mong ituloy yan ng kinabukasan na lamang, or kung itutuloy mo, tingnan mong maigi para hindi ka malasin. Sunod po, kapag nakakita ka ng gagamba, maaari ding magbigay ng senyales na swerte ang gagamba or babala na mayroong mga kamalasan na darating. Kapag nakita mo ang gagamba sa maayos na kondisyon, kapag nakita mo ang gagamba na naghahabi, hinahabi niya yung kanyang sapot, senyales po yan ng swerte na ang ibig sabihin, may tao na mag-aalok sa'yo ng isang malaking oportunidad na magdudulot sa'yo ng yaman. Kapag naghahabi siya. Ngunit po, kapag nakita mo ang gagamba na nanghihina or meron siyang nahuling pagkain niya o prey niya at ito ay binabalot niya ng sapot niya, inauspicious energies po ang ibig sabihin nun. Depende po sa kung paano niya ito ginawa. So, kapag ganun ang nakita mo na binabalot niya ng sapot yung kanyang prey at ito ay kanyang kakainin na, kung ano man po yung pinaplano mo sa negosyo mo or kung ano man yung gagawin mo at may perang nakataya, huwag mo muna pong itutuloy kasi maaaring magdulot yan ng pagkalugi or pagkatalo. So, ang bawat maaalam po may kanya-kanyang pagtataya or kanya-kanyang pagre-reading. Binabase sa kung paano nakita, direksyon, kulay, at maging sa oras. Pero, ito po yung mga madaling paraan para makita mo kung ano ang gagawin mo. Kung sa tingin mo ba, magdudulot ng swerte yan or malas. Maaari mo nang ma-reading po, maaari mo nang mabasa kung binibigyan ka ba ng babala or senyales ito ng swerte. At para mo po sa comment ni ma'am tungkol po sa umakyat na palaka sa kanyang kama during New Year at nang ito ilagay niya sa sulok, 5 minutes lang pagbalik niya nakakita naman ng gagamba. So, ang pagkakakita mo po ng palaka at gagamba, regardless po kung saan man ito pumunta, basta nakita mo ito sa loob ng bahay mo, at ganun din ang pagkakakita mo ng gagamba, nangangahulugan po yan ng good fortune o swerte ito na hindi mo inaasahan. Ibig sabihin, kusa itong pumasok, umakyat sa higaan mo, ikaw mismo. Hindi mo kinakailangang magpagal, may darating na swerte sa'yo na ihahatid ng iba. Ang pagkakakita mo sa gagamba ay senyales po na mayroong tao na magdudulot ng swerte sa iyo at maaaring ikayaman mo. Kaya lang,
Dapat mo ring tingnan kung nung nakita mo ba yung gagamba, maayos ba ang kondisyon nito? Wala ba itong nahuling prey? Sapagkat meron silang hinuhuling prey talaga dahil yun ang pagkain nila. Wala ba itong ganon? Kung ito ay nakita mo na gumagalaw lang or nandyan lang siya sa kung saan mo siya nakita, good po yan. Maaaring may parparating na swerte sa'yo na hindi ka kailangan magpagod. May tao talaga na nakahandang maghatid nito sa iyo. Sa tuwing makakakita ka po ng mga insekto kagaya ng palaka, kapag nakita mo po yan sa maayos na kondisyon at nagkusa pang pumasok sa tahanan mo, senyales po yan ng good omen at good fortune. So, hindi lahat ng tao ay binibisita ng palaka sa loob ng bahay. May mga tao po na mababait talaga sila kahit binibigyan sila ng senyales ng mga insekto sa paligid para wala silang mapalagpas na pagkakataon. At para naman po sa swerteng halaman na biglaan mo lamang na nakita. So ang clover po ay kilala na nating lahat at ito ay pinaniniwalaan talaga na nagdudulot ng swerte. Ngunit po, hindi lahat ng four-leaf clover ay swerte sapagkat po pwede itong tumubo kahit saan. Mayroong pong kulay ng clover na maaaring magbigay ng senyales sa iyo ng swerte. Ito po ay ang purple na color ng clover. May clover po na ang kulay ay purple at ang bulaklak nito ay dilaw. Kapag nakita mo yan, swerte po ang dulot niyan o merong swerteng pagkakataon sa'yo, lalo na kung nakita mo yung clover na masigla or bigla itong sumibol na lang sa garden mo or nakita mo sa lugar na kung saan ka man pumunta. May mga swerteng pagkakataon na para sa'yo. So, hindi po lahat ng kulay ng clover na makikita natin sa daan, sa damuhan, ay maaaring magdulot ng swerte sa atin. Sapagkat kusa talagang tumutubo yan kahit saan. Ang kulay po ng clover na po pwede ninyong pagbasihan na talagang may swerteng paparating sa inyo ay kulay purple. At ang bulaklak niyan ay dilaw. Bihirang makita, pero nakikita yan ng mga tao na nakatakda na mabago ang kalagayan sa buhay. So may mga senyalis talaga na hindi natin lubos maipaliwanag, pero nakikita sila ng mga tao na nakatakda na para mabago yung kapalaran nila. At sa mga tao po, karaniwan na nagkakaroon ng ganitong senyales, mga tao na mabubuti ng ugali or mababait. Nakikita talaga nila ito or binibisita talaga sila ng mga insekto or mga hayop sa tahanan nila para maipabatid sa kanila ang good fortune na para sa kanila. Maraming salamat po sa panonood. Kung may tanong po kayo, mag-comment po kayo kapag yan po ay aking nabasa. Yan po ay aking sasagutin